Muling pinasinungalingan ng Malacanang ang isyu ng blank items sa General Appropriations Act. Nilinaw rin ng palasyo na hindi nito pipigilan ang sinumang maghahain ng reklamo kaugnay dito. Samantala, tinawag ng NEDA na kahanga-hanga ang naging economic performance ng Pilipinas sa kabila ng mga hinarap na hamon. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Alisin natin sa consciousness ninyo na kami may kinalaman sa mga blank pages na sinasabi ninyo, no? That is why we resented so much yung impression that the President was given a blank check. Wala kaming kinalaman doon sa internal sa Congress yun. Yan ang muling binigyang diin ng Malacanang sa paglutang ng issue ng umano'y may kinalaman ng palasyo sa mga lumabas na blank items sa 2025 national budget. Binigyang diin ni Executive Secretary Lucas Bersamin na walang papel ang executive branch, lalo na ang Pangulo, sa sinasabing blankong pahina ng General Appropriations Act o GAA. I'm sure that we did not benefit at all from the blank spaces that are being peddled around. Kaya namin sinasabi na fake news yan dahil binibintang kay Presidente yung pag-fill up. Even if that is not what they said, that is the impression they want to give to the public, which is very wrong, very malicious. Pero sakali naman anyang may gagawa ng legal action para questionin ang pambansang budget, giit ng kalihim. Hindi ko mapipigilan si Congressman Ungab at saka yung mga similarly minded people who would want to put up a challenge. Ang problema natin dyan is hindi kami ang mananagot dyan kung meron mang pagkukulang sa bagay na yan dahil BICAM report yan eh. Wala kaming kinalaman sa BICAM report. Ang may kinalaman lang kami yung finished product na pinapirmahan sa Presidente. Hindi yung blank check. Una nang sinabi ni Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab na plano nilang iakyat ang issue sa Korte Suprema. Gayunman bilang dating punong mahistrado ng Supreme Court, naniniwala si Bersamin na hindi pipigilan ng kataas-taasang hukuman ang implementasyon ng 2025 national budget. I cannot understand if the Supreme Court will have that tendency to put a stop to it, even if any of those challengers will ask for a TRO. Because the government must function, must be run. Now, sasabihin nila, fall back on the reenacted budget. But the reenacted budget can come only when there is a finding that it has been vetoed or the Supreme Court has nullified the present budget. Sinabi naman ng DBM na nasa 30 billion pesos ang pondo ng mga ahensya ng gobyerno na dapat tapalan matapos matapyasan ang kanilang pondo. Gagawan na nila ito ng paraan para hindi maantala ang serbisyo para sa mga Pilipino sa pamamagitan ng paggamit ng ilang mekanismo. So yun po, augmentation, savings, and UA, and yung last po is yung another fund po, yung use of contingent fund ng ating Presidente. Ito po, mga new projects and urgent projects, pwede pong i-requesto ng mga department heads natin. Of course, we will ask for necessary documentation. Again, Office of the President lang din po ang mag-approve ng contingent fund. Yung tatlo lang po yun ang pwede natin gamitin. Samantala sa harap ng mga hamong kinaharap ng bansa, muli namang binigyang diin ng NEDA na nananatiling impressive ang economic performance ng bansa. We fall short of the target, but that's understandable as I said because of the external and domestic factors that are outside of our control. But nonetheless, the performance of the economy was still quite impressive compared to our neighbors in the entire Asia. We still are second, third among the major emerging economies in Asia as top performer. Isinagawa ngayong araw ang 2025 Budget Execution Workshop na naglalayong maging plataporma ng mga ahensya upang mapag-usapan ang tamang paggamit ng kani-kanilang pondo, batay na rin sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.